Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Malaybalay sa probinsya ng Bukidnon. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa probinsya ng Malaybalay. Mahimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit 76 na kabanata. Ang talata po ay isa. Tunay na si Yahweh, kilala sa Huda, sa buong Israel, dakila talaga. Tunay na si Yahweh, kilala sa Huda. Tunay na si Yahweh, kilala sa Huda, sa buong Israel, dakilang talaga. Tunay na si Yahweh, kilala sa Huda. Tunay na si Yahweh, kilala sa Huda, sa buong Israel, dakilang talaga. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng patawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalangin, Panginoon, ang lahat naming karumihan, ang lahat naming kasalanan ay malinis sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos at ang aming hiling, Panginoon naming idinadalangin sa iyong probinsya ng Malaybalay sa Bukidnon. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Malaybalay. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, sa ika-28 kabanata, mula unang talata hanggang ikatlo. Tinawag ni Isaac si Jacob at matapos basbasan ay pinagbilinan, huwag kang mag-aasawa ng Kananeya, pumunta ka sa Mesopotamia, sa bayan ng iyong lolo Bethuel. Doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyo Laban. Sa iyong pag-aasaway, pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at naway magkaroon ka ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay
at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ang pagpayag ng nunong Isaak na ang kanyang anak na si Jacob ay magtungo sa Mesopotamia, sa bayan ng kanyang nunong Bethuel. Ano po? At siya'y pinapipili ng mapapangasawa mula sa kanyang mga pinsan. Ano po? Sa anak ng kanyang tsuhin na si Laban. Kapag ito po ay ating tinignan, sasabihin natin, di ba bawal yung magkapamilya? Bakit yan? Talagang ibinilin pa. Ano po? Sa pagkakataon pong ito, dapat nating maunawa na yung dami ng tao nung panahon nila, hindi kasi dami ng tao sa panahon natin. Okay? Kayo mag-alala. So, para makapamili ka, hindi madali. Oh, well, madali talaga kung basta-basta. Pero, to make sure, alam niyo po, isang bagay yung tinitignan kasi ni Nunong Isaak na yung lineage, ano po, manatiling pure, puro para sa kanilang ah, culture. Ito po yung kanilang kaisipan nung panahong ito. At isa po sa kanilang pamamaraan para mapanatili yung kanilang lineage na maayos, aba, doon sila sa kanilang mga kapamilya. Ito po yung nalungkot si Rebecca kasi yung kanyang panganay na si Esau ba naman, pumili ng mapapangasawa mula sa mga Kananeya na nalungkot, mga Heteo, yung napili ni Esau na nakapagpalungkot sa kanyang nanay. Mga kapatid, dapat nating maunawa. Bigyan pansin natin, ano ba yung nakakapagpalungkot sa mga magulang natin? Huwag nating gawin. Di ba po? Napaka-liwanag naman ang sabi ng salita ng Diyos. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alam niyo po, napakahalaga bilang mga mananampalataya na ating maunawa na ang tawag ng Panginoon para sa atin is sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Ang sabi ng Efeso 1, 2, 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. At ito po ang magpapatunay dun sa karanasan ni Esau. Hindi niya sinunod, hindi niya ginanap yung utos nung kanyang mga magulang kung ano yung makakapagpaligaya, makakapagpasaya sa kanila. Bakit wala naman sinabi dyan na ibinili ng mga magulang niya kay Esau na, mag-asawa ka mag-aasawa ng ah, Heteo, wag ka mag-aasawa ng Kananea, no? Wala namang sinabing ganun, wala tayong nabasa. Pero dun sa pagkakasabi ni Rebecca na sumasakit yung kanyang kalooban na ang sabi niya, kung mag-aasawa si Jacob ng katulad sa mga asawa ni Isa, mabuti pang mamatay na ako. Pero nyo po, para sabihin yun ng isang nanay. Ano po? Ito po ay nagpapatunay na labis na kabigatan ang dinala
Labis na sakit ang dinala ng desisyon na ito ni Esau. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang mga magulang nagkasundo. Huwag ka ditong humanap ng mapapangasawa. Magpunta ka sa tsuhin mong silaban. Mga kapatid, alam niyo po isang bagay na samantala po aking binubulay ito. Maliwanag na ipinakikita ng Panginoon. Ang pagsunod sa magulang maghahatid sa atin sa landas ng katwiran. Ilalayo tayo sa landas ng kalungkutan. Ilalayo tayo sa landas ng kapahamakan. Hindi ba? Na imbes na yung pagpapala ay mapunta kay Isaw, na ang kiniyakom. Alam niyo po kung bakit? Binaliwala ni Isaw yung pagpapahalaga sa kanyang mga magulang. Yung pagpapahalaga sa espiritual na katotohanan ito. Kaya alam niyo po, dapat to maging maliwanag sa atin. At ako po, labis po akong nababahala kapag ang mga anak ay hindi nakikinig sa magulang. Minsan po ako ay may nabalitaan na isang anak na disgrasya. Itong anak na ito, eh, sa aking pagkakaalam, rebelde sa magulang. Hindi ko naman ho sinabing, buti nga sa iyo na disgrasya ka. Hindi ko naman ho sinabi yun. Pero, sa isip ko na, ay, na disgrasya siya. Ay, rebelde kasi ito sa magulang. Iyon po yung naging automatic na dahilan sa kaisipan ko. Hindi po ako sa nanguhusga. Okay? Pero, po, iyan yung magiging natural sa kaisipan natin. Kaya, ako po ito yung panawagan ko para sa mga anak. Sundin ninyo ang inyong mga magulang. Gusto nyo ba ng maayos na kinabukasan? Gusto nyo ba ng maayos na buhay? Pumunta kayo kung saan itinuturo ng inyong mga magulang. Alam nyo po, may kwento ako na narinig, ano po, na ayaw niya yung kurso na ipinapakuha sa kanya ng kanyang magulang. May iba siyang kurso na gusto. Pero dahil iniisip ng magulang yung kanyang kinabukasan at yung kanyang kapakanan, ang sabi ng magulang, etong kurso ang kunin mo. Pag ito ang kinuha mo, pag-aaralin kita. Paano pag hindi yan ang kurso na gusto ko? Aba, de humanap ka ng magpapaaral sa'yo. Parang ganun po yung napag-usapan nila. So, nagsabi nung anak, labag man sa aking kalooban, kinuha ko yung kurso. Alam niyo po, namangha siya sa Panginoon at sa ginagawa ng, sabi niya, nung unang taon daw talagang para siyang dumadaan sa butas ng karayom. Yung katamaran, ang bigat ng katawan niya, pero sa kadahilan ng nasanay din siya sa disiplina ng kanyang magulang, aba, nagpatuloy siya hanggang dumating po yung pagkakataon. Sabi nung mga classmate niya at mga teacher niya, ano ka ba? Sabi, nilalaro mo lang yung subject natin, nilalaro mo lang tong subject ko. Sabi ng teacher, sabi niya, "Oh, bakit po?" Sabi niya, perfect lahat ng exams mo. Nagulat din siya. Tapos, sabi niya, on the second year, no? No, sabi niya, tuloy pala, alam niyo po, itong ating kapatid na ito, gumraduate with honor. Na, nung una, sa kaisipan niyo, sabi niya, hindi ito gusto ko eh. Pero, dahil tinungo niya yung landas na inilatag ng kanyang mga magulang, pinagpala siya ng Panginoon. Mga kapatid,
Anong landas ang tinutungo mo ngayon? Saan ka nagpupunta? Saan ka ba pinapapunta ng magulang mo? Higit sa lahat, ang magulang natin ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po, makinig tayo sa ating Panginoon at naniniwala ako yung landas na ating tatahakin, yung kanyang landas ng katwiran. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa kaliwanagan ng inyong salita. Kami po'y nagpapasalamat sa pagpapala na nakatuon sa mga anak na sumusunod sa kanilang mga magulang. At sa oras na ito, hayaan mo pong salitain ko ang basbas na ito para sa mga lingkod mo sa pangalan ni Jesus. Idinideklara ko, Panginoon, nagiginhawa at hahaba ang buhay ng iyong mga anak na sumusunod sa kanilang mga magulang. Idinideklara ko minsan pa, giginhawa at hahaba ang buhay ng iyong mga sa pangalan ni Jesus. Hayaan mong magkaroon ito ng sa paraan na iyong itinakda, Panginoon. At sinasalita ko, walang magagawa ang kawan sapagkat walang santata na ginawa laban sa iyong mga anak ang magtatagumpay. At sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin na dumaloy ang Espiritu at kapangyarihan sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Pilipa, Manila, Pampanga, Pateros. Dasal namin ang pagkilos nyo ng may kapangyarihan. Hayaan nyo ang kaunlaran ay dumaloy sa mga bansang, sa mga bayang ito upang dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ang aming panalangin, maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Sinasalita din namin ang iyong pagtatalaga ng altar para sa aming Panginoong Yeso Kristo sa bayan ng Malaybalay. At sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin ang Malaybalay ay para sa aming Panginoong Yeso Kristo. We declare the fire of revival in Jesus' name. Amin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga tagapanguna, ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghahari sa aming gobyerno, lalong-lalo na, Panginoon, sa Bureau of Internal Revenue. Ang aming panalangin, Lord, ligligin mo ang ahensyang ito. Dasal namin na dumaloy ang kabanalan mo. Ikaw ang magtalaga ng tagapanguna na may takot sa iyo. At sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin na mula sa pagtipo ng mga salapi, magkaroon ng kabanalan at dumaloy ito sa buo ng aming bayan. Maraming maraming salamat po. As we also claim your blessings sa aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Filipino witnesses. Yan mo sila sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. Habang amin din pong idinadalangin sa iyo, Panginoon, ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Ikaw po ang gumabay, manguna at magpahid ng iyong banal na langis. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad ng may Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies, Lord. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito
upang maganap at mapagtagumpayan nila ang iyong dakilang kalooban. As you also declare your blessings sa pagtungo ng iyong lingkod sa mga bansa upang manalangin ng apoy ng revival sa Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Aming panalangin ng inyong kaluwalhatian, dumaloy ng walang katulad amang Diyos sa mga iglesia, sa mga misyonero, at sa mga makakaisa sa pananalangin at ang dulog sa iyo. Amin din pong hinihiling, Panginoon, ang kapangyarihan mo na maranasan ng bawat lingkod mo na aming idadalangin at ilalapit sa iyong banal na harapan. As we declare fire sa US, sa Singapore, sa Russia, at sa Brazil. And we speak peace over Israel. Maraming salamat. Pinangkin namin, tinugon mo, at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sabayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and not with barking, with a vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod. Sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.